Hello guys, welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay i-update ko lang kayo dito sa ating master talent guys, no. Kapag pala tayo ay nagpapa-level ng master talent natin, usually ang ginagawa natin, daily kasi ito. No, wag niyong sayangin yung daily dito na nare-reset daily syempre. At i-ups nyo itong master talent nyo. Kasi malaking advantage para sa inyo ito, both PvP and PvE guys, no. Hindi ako masyadong gumagamit ng just dito. Ang ginagamit ko lang yung daily na 550,000 na MUC. Kasi madali lang naman mag-loot. Tapos yan, ito pala yung pinapakita ko sa inyo, yung Fury natin na level 3 na siya ngayon. So sayang din yung dagdag na damage niyan kapag tayo ay nag-Fury, lalo na yung ating skill talents na meron doon sa tier 2 na ginagamit natin pag nag-RB tayo at nakikipag PVP. So malaking advantage natin yan na yung dagdag na 2% na additional damage natin sa kalaban. Damage natin mismo, no? So ibig sabihin no, mas madali natin mapapatay yung kalaban at the same time yung red boss dahil nga gumagamit tayo ng Fury status na ito. So ako kasi ginagawa ko lang guys, hindi ako gumagamit ng just kasi nga daily lang tayo ang pagpapa-level nito. So 250,000 na MUC ang nagagastos natin. Tapos ito pala hinahabol ko tong hit up kasi ayoko na mag-reset. Bala ko na lang ipa-level para mapataas ko ditong hit up. Tapos eventually kapag tumaas na yung level, siguro pag na level 10 ko na rin yan, magpo-focus naman ako doon sa skill talent kasi level 33 pa lang ata yung skill talent ko or 34. So ihahabol natin siya. Hindi ko kasi kaya pagsabayin dahil hindi kaya ng budget natin sa MUC. Dahil nga kung pagsasamahin siya 350 yung MUC na kailangan mo daily. Okay, sakto lang yung usual kapag tayo ay nagpa-farm. Pag nagre-red boss at kapag may nalulot tayong item din pag nabebenta, it's just so happen na mahirap makabenta ngayon kahit na may nalot ka magandang items dahil medyo mura, di ba, ang items. Naging mura na siya dahil nga konti na lang yung mga players, pero hindi naman actually konti, kumbaga nabawasan, oo, kasi wala pang merge na server namin. Parang konti na lang kami mismo sa server, pero pagka nag-cross server, napakarami naman, 'di ba? So hindi ako makapag-install dito sa DR, no, dahil nga maraming bot ata naka-install doon. So yan, diyan lang tayo nagko-collect ng ating MUC kapag nakakalot tayo, binebenta natin ng pinakamura para kahit paano magamit din ng ibang mga players at the same time mag-enjoy din sila, 'di ba? Kasi kapag mahal na yung item tapos nabasag pa, minsan nakakatamad maglaro. So pinakamura, lowest na item na binebenta natin para maging MUC na rin siya at magamit natin siya pagpapa-level ng ating mga skill talents, no? At saka yung master talent. Yun lang naman ang habol ko ngayon dito, tamang laro lang, tapos pa-level na mga skill talents para kapag nag-level 700 ako, hindi naman huling-huli yung aking master talents and skill talents. Para kayang-kayang sumabay sa mga spender sa PvP. Yun pala yung inaano natin sa mga sa mga spender guys. Lalo tulad nito, may mga kasama kasi kami dito na bumili ng character, no, spender yung dating owner nun, tapos ngayon hindi na. So syempre bully siya. Ang mangyayari noon, pag nag-Gen 4 siya, nag-Gen 4 na kami, hindi siya makapag-Gen 4 kasi kapag nag-Gen 4 siya, hindi niya kailangan niyang i-craft yung Gen 3 niya, 'di ba? So para mahabol niya yung Gen 4 na magandang option, at the same time maganda yung bigay na stats, kailangan niya mag-top up. Napakamahal ng top up din dito. So ganun lang 'yon, kailangan niyo lang magpalakas dahil titigil din niya mag-spend lalo kung nabili lang yung character niya sa dating owner talaga na spender. Okay? So yun lang siguro, and enjoy nyo lang yung paglalaro and have a good day. Bye-bye!